Nagad mga kababayan nag-react si Bato de la Rosa. Sabi ni Bato, sinong hindi magdududa nito? God forbids. Ito yung tungkol sa sabi, may isang embassy official pumasok sa detention cell ni Digong. As if, pag binisita mga kababayan ng Philippine Embassy, gagawa ng hindi maganda laban sa dating Pangulo. Pwede bang gawin yon ng ating gobyerno? Ilalong mapapasama yung ating gobyerno. Hindi gagawa ng makakasama yung ating gobyerno. Ng Vice Presidente, ang tutugon po dyan ay ang DFA. Pero ang tutugunan lamang po natin ay yung kanyang huling mensahe patungkol. Torre cited the monthly data on anti-illegal drug law enforcement actions from 2016 to show the spike from January to March. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito mga kababayan, si Dante Maravillas. Nag-react na po yung Palasyo Malacanang sa akusasyon ni Sara Duterte. Nagad mga kababayan nag-react si Bato de la Rosa. Sabi ni Bato, sinong hindi magdududa nito? God forbids. Ito yung tungkol sa sabi, may isang embassy official pumasok sa detention cell ni Digong. Pumalag si Sara. I have received disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed FPRRD. The said officials clearly abused the rule of the detention unit concerning consular visits. So binisita na para alamin kung kumusta ang kalagayan ng dating Pangulo. Galit pa si Sara. Di ba dapat matuwa? Kasi binibisita. At sigurado may kasama naman po ng mga ICC officials. Sabi nga natin kanina, baka nga may doktor pang kasama para i-check yung kalagayan. Galit si Sara. At sabi ni Bato de la Rosa, sinong hindi magdududa nito? God forbid. As if, pag binisita mga kababayan ng Philippine Embassy, gagawa ng hindi maganda laban sa dating Pangulo. Pwede bang gawin yon ng ating gobyerno? Ilalong mapapasama yung ating gobyerno. Hindi gagawa ng makakasama yung ating gobyerno na will endanger the safety and security ni Digong. Hindi man siya tulad, ang ating gobyerno, hindi man tulad po ng mga DDS na nag-attempt na destabilize yung ating gobyerno. At may mga grupo na nag-riot na sabi ni Boyeng Rimulya, John B. Rimulya, DLG Secretary, planong sunugin. Ang intention, sunugin yung Palasyo Malacanang. Wala mang ganyan pong masamang kaisipan ang ating gobyerno. Itutulad pa ninyo sa mindset ninyo. Sige kasi ang kwento ng abogado ninyo, abogado ni Digong, na yung dating Pangulo may suffering from cognitive deficiencies. Malamang yun ang dahilan kung bakit binisita mismo. Pagkatapos sinasabi ni Sara, I have received disturbing information from Malacanang. So ang ibig sabihin niya, nalalabas niya may puting ahas siya sa palasyo. May loyal sa kanya pa sa palasyo na nagsumbong sa kanya. Ano niya tingin mo, Mr. Maravillas? May loyal pa kaya kay Sara dyan sa palasyo? Ako tingin ko, saywar man lang ito para pagdudaan ng Palasyo Malacanang na may ahas, may puting ahas siya dyan sa palasyo. Alamang, ang nagkwento sa kanya, mismong yung tatay niya, si Digo, na madalas tumawag sa kanya, nangumusta. Pero sabi ng kanyang abogado, nagka-amnesia na si Digong. Na-conflict naman po sa kwento ni Sara na pati nga po yung love life. Kinukumusta daw yung love life. Pinag-uusapan. Nagkwento ng love life. At concern sa mga politika na nangyari dito sa Pilipinas. Saan ka pulutin na may amnesia na? Tapos naalala pa kung anong sitwasyon dito sa Pilipinas. Di ba malinaw na kasinungalingan? Nabuking mismo sa bibig si Sara. Nahuli sa bibig. Na hindi man totoo yung claim ng kanyang abogado. At malamang ito ang rason kung bakit kung totoong binisita. Hindi pa man kino-confirm ng Palasyo Malacanang itong claim ni Sara Duterte. Na hindi niya gusto yung pagbisita. Sabi niya, if such welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including should the worst happen
His death is in custody as a direct result of these intrusions, the false pretense of conducting a welfare check. These are nothing but orders of President Marcos disguised as consular functions, and we strongly object to such visits. If RRD does not need you, our family will take care of him. Hindi kailangan, pero nakikiusap yung abogado kung pwede makausap yung ating Pangulo para sa bring him home. Ano ba? Kontra-kontra po. So pati ICC siguro plano ng kasuhan ni Sara Duterte kasi walang permiso sa kanila daw, sa kanilang pamilya, pinintulutan na makapasok yung isang embassy official para bisitahin yung kanyang tatay. O ngayon, natanong kanina sa press briefing kay Yussi Castro, itong reklamo ni Sara. Pakinggan natin yung sagot ni Yussi Castro. Undersecretary, Vice President Sara Duterte is accusing Malacanang of sending several personnel from the embassy in The Hague to conduct allegedly, in her own words, a scam welfare check. May we verify po if may pinadala po ba ang Malacanang para mag-check sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC detention facility? Ang statement po na yan ng Vice Presidente, ang tutugon po dyan ay ang DFA. Pero ang tutugunan lamang po natin ay yung kanyang huling mensahe patungkol po dun sa di umanong mukhang hindi alam ng pamahalaan na maraming OFWs na detained, distressed, abandoned, or neglected. At ito daw po ay hindi natutugunan ng gobyerno. Yan po ay malaking kasinungalingan. Nakausap po natin si USEC Undersecretary Bernard Olalia at tinanong po natin kung ano ang masasabi ng nasabing ahensya. Mayroon po tayong Migrant Workers Office o MWO na nasa mga destinasyon o mga bansa na malakas o malaki ang populasyon. Ito ay headed by labor attaché. So lahat po ng mga kinakailangan o pangangailangan ng ating mga kababayan sa ibang bansa, especially the OFWs, ay tinutugunan ng ating gobyerno at yan din po ang nais ng ating Pangulo. Lahat ng pangangailangan ng mga OFWs, ng mga kababayan natin na sa ibang bansa, dapat matugunan agad-agad. At ayon sa record po ng DMW, lahat ng humihingi ng tulong sa kanila, 100% nilang natutugunan at may records po sila. At meron din pong quick response team ang DMW at kung kinakailangan ng rescue at hindi sila agad nakakapasok, humihingi agad sila ng tulong sa mga otoridad, mga police authorities sa nasabing bansa. Kaya ito pong binabanggit ng Vice Presidente na walang naitutulong sa mga OFWs, it is another fake news. Just a follow-up question, on the legal perspective, as a lawyer as well, meron po bang breaches in law or in protocol when the President orders the DFA or embassy officials to check on the former president inside the ICC? Because the Vice President is saying, hindi man lang daw po napasabihan ata yung mga relatives ng dating Pangulo. Muli, hayaan po natin ang DFA na tumugon dito para po sila din po ang makapagbigay kung may katotohanan po itong ibinibintang ng Vice Presidente. Sunod, ito yung sinagot mga kababayan ni Yussi Castro. Inaakusan niya yung ating Pangulong Bongbong ni Sara Duterte. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, or neglected who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. They need you, but you have failed them. We Filipinos deserve better, sabi po ni Sara Duterte. Ito daw ang dapat na bisitahin ng mga welfare officials or embassy officials. Hindi yung kanyang tatay kasi hindi nila kailangan. Hindi pala kailangan. Nagpapatulong, pati yung PDP laban, may panawagan, 2 weeks ago yata yun, may panawagan sa ating Pangulo na bring him home. Other than yung abogado, si Atty. Kaufman, bali-baliktad, kontra-kontra yung posisyon ninyo. Hindi kayo magkasundo talaga.
Kayo-kayo, iba-iba yung mga sinasabi ninyo. O ito pa, yung tungkol kay Digong sa ICC. Recently, the ICC released the document containing the 3 counts of murder charges filed by the prosecution against former President Rodrigo Duterte. Just want to ask the palace reaction on this. No reaction. The government, the Philippine government has nothing to do with the investigation, with the hearing or proceedings before the ICC. So hayaan po natin ang mga prosecutors doon at ang mga witnesses na silang gumanap ng kanilang katungkulan. That Narciso. Ma'am, hingi lang po kami ng reaction. Sinabi kasi ni VP Sara na may may bansa na nahandang tumanggap kay dating Pangulong Duterte sakaling napagbigyan yung kanyang interim release. Ano po reaction ng Malacanang? Nagbunga naman po yata ang madalas niyang pagbabiyahe. So kung yan ay good news po sa kanila at kung ano pa magiging desisyon ng ICC, tatanggapin naman po yan ng pamahalaang Marcos Jr. Is it clear? O ngayon, ito yung latest na balita ngayon. Si dating Chief PNP Director General Nicolas Torre nagsabi na suportado niya yung ICC case versus Duterte. Cite spike in drug war killings. Ayan po, yung statistics from 2016. Ito yung panahon ni Pinoy. Tapos, nang pumasok yung administration ni Digong, ito na po. Matindi yung pag-spike, anti-illegal drug accomplishment monthly. Sabi dyan, this graph shows the monthly data on anti-illegal drug accomplishments from 2016 cited by former PNP Chief General Nicolas Torre III, who noted an increase in suspects killed in operations right after then President Rodrigo Duterte was sworn in on June. Nakikita ninyo. Pag July po, nag-spike na siya. Drug-related killings. Sabi po ni General Torre, while I agree niya that more suspects were arrested after Duterte took office, what alarmed me was the sudden increase in suspects killed during the buy-bust operations, allegedly for fighting back, sabi po ni Torre sa kanyang Facebook post. Torre cited the monthly data on anti-illegal drug law enforcement actions from 2016 to show the spike. From January to March 2016, police arrested 1,202 suspects with no reported deaths. Between April and June 2016, 10 suspects were killed and 1,074 arrested, less than 1% of all arrests. Sabi niya, after Duterte was sworn in on June 30, 2016, the number of deaths surged. In July 2016 alone, 120 suspects were killed and 1,121 arrested, nearly 10% killed. For the entire third quarter of 2016, 271 suspects were killed out of 3,368 arrested, or 1 in every 13 suspects. For me, sabi po ni Torre, Duterte kill policy is clearly reflected in these numbers. Sabi po ni Torre, he must answer to the families of Filipinos now seeking justice before the ICC. According to Real Numbers PH, the government's official data initiative led by the Philippine Drug Enforcement Agency, authorities conducted 239,218 anti-illegal drug operations, arrested 345,216 people, and reported 6,252 deaths during these operations from July 1, 2016 to May 31, 2022. Advocacy groups, however, have long claimed that the real death toll could top 30,000 when factoring in victims of vigilante-style killings outside official police operations. So yan ang rason, mga kababayan, kung bakit naharap sa kaso. 3 counts of murder and crimes against humanity ang kinakaharap. Kinarge na finally si Digong ng ICC. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad.
Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.